Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Grabe, no? Grabe talaga ang pambobola na itong si BP Sara. Ngayon po ay nasa ibang bansa na naman itong si BP Sara, mga babayan. At siya po ay nasa The Hague, Netherlands, mga babayan. At dito, syempre, no, pagka ito ay nasa ibang bansa, expect na natin, mga babayan, no, na maikipagkita yan sa mga OFW na supporters nila. Hindi mawawala yan. Sigurado yan, mga babayan, na kapag sila ay nasa ibang bansa, matik, no? Matik, maikipagkita yan sa mga DDS supporters nila. Yun lang naman ang mga nabubulat, naloloko ng mga to. Yan lang naman yung mga supporters nila ang nabubulag pa nila. Naniniwala sa kanila. Eto mga babayan, no, tatanungin ko muna kayo. No, tatanungin ko muna kayo, mga babayan, no. Kung sa 2028 tatakbo si Sara Duterte bilang Pangulo, iboboto nyo po ba ito? No? Sa tingin po ba ninyo, pagka siya po ay tumakbo bilang Pangulo, ay mananalo po siya? No? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Mga babayan, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutouts na rin sa mga followers natin dyan, subscribers. Okay, so ito, pag-usapan natin. Pakita ko sa inyo muna ito. Yan. No? Tingnan ninyo maigi, mga babayan. Ano nakasulat? Nandito kami as long as gusto pa kami ng mga tao. Ha? Kung gusto pa raw sila ng mga tao, ay nandiyan pa rin sila. Okay, so ito po, malinaw at klaro, mga babayan. No, na sila. No, na sila, mga babayan. O etong si Sara Duterte ay talagang porsigido ng tumakbo bilang Pangulo sa 2028 election. No, kasi hindi naman sila hindi naman sila mananatili diyan, mga babayan, no, kung hindi sila iboboto ng tao. At malalaman lang nila 'yan pagdating ng eleksyon, mga babayan. Ha? Sabi pa nga po niya dito, hindi kami namimilit, mga babayan. At hindi rin kami magpapapilit. Okay, so panoorin natin, no? Ito pong mensahe niya, no? Habang siya po ay nandiyan sa The Hague, mga babayan. At panoorin natin, pakinggan natin kung paano niya bolahin etong mga supporters nila. Eto na, let's go. From President Duterte, meron siyang message kanina. Ang sabi lang niya, para sa inyong lahat, nandito kami, meaning siya, ako, at yung iba pang mga kapamilya namin, nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Eto as long na gusto pa raw sila ng tao, mga babayan. Kala ko ba may sakit si Duterte? Kala ko ba sabi niya sa ICC, nakakalimot na si Duterte? O ba't ngayon nakakapaglabas ng ganyang ng mga ganyang statement ang dating Pangulong Duterte? Sige nga, paki-explain. Malinaw po na binobola na lang tayo ng mga to. O sila pala. Malinaw po na binobola na lang sila, yung mga supporters nila, at pinapaasa na itong mga Duterte, yung mga supporters nila. Kasi ano tawag natin dito, sali-saliwa na yung kanilang mga statement. Sasabihin nila may sakit para maawa yung tao, di ba? Sasabihin nila hindi na nakakaalala para maawa yung tao. Sasabihin ng mga tao, matanda na yan, hindi na nakakaalala yan. Ngayon may mensaheng ganito. So paano niyo sasabihin na hindi na nakakaalala? Di ba? Ang dating Pangulong Duterte. Sige nga. Paki-explain nga po yan. Yes! Hindi kami, sabi niya, hindi kami mamimilit
kung ano yung gusto ng taong bayan. No. So yan yung Ang gusto ng taong bayan ay matanggal kayo sa pwesto. Ang gusto ng taong bayan, Sara Duterte, harapin mo yung mga kaso mo. No, harapin nyo yung mga aligasyon sa inyo. Yan ang gusto ng taong bayan. No? Walang ibang gusto ang taong bayan kundi managot kayo kung meron kayong kasalanan, no, sa ano tawag natin dito? Pagnanakaw di umano sa taong bayan, sa kaban ng bayan, managot kayo. Ang gusto ng taong bayan, may sumisigaw, impeach Sara Duterte. Yan ang gusto ng taong bayan. Maibibigay ba ninyo yan? Yan malinaw. Diba? Malinaw ang sigaw ng taong bayan. Tanggalin si Sara Duterte sa pwesto. And of course, from myself, I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed as a politician. Wow, blessed politician daw. Ikaw na, pinagpalang politician. Kasi kahit anong paninira Dok. ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Wow. The supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. 2015 hanggang 2022, mga babayan, ang mga sumusuporta lang naman sa kanya ay hindi po taong bayan. Ang sumusuporta po sa kanya ay mga DDS. No? DDS lang. Kaya wag mo sabihin taong bayan. Iba yung taong bayan. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. Wow. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Paki-explain muna yung mga expenditure at overpricing ninyo sa OBP. Ay paliwanag muna. Dahil isa lang naman ako ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Pero So, lahat ng aligasyon, lahat ng korupsyon di umano sa OBP, ikaw ang muka ng korupsyon. Ganun ba? Parang ganun. Kasi siya lang daw yung muka ng OBP, mga babayan No? So, kung may korupsyon sa OBP, mga babayan, no, yun ay nire-represent ni Sara Duterte. Yung korupsyon po dyan, mga babayan, sa OBP. yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office. Thank you so much once again for this time with you. And I wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Alam nyo, napapansin ko talaga dito kay Sara Duterte, pag nag-i-speech siya, no, kalat-kalat. No, walang maayos na speech, mga babayan. Putol-putol, hiwa-hiwalay, no, kalat-kalat. Saan na lang niya inuhugot. Kung ano-ano yung mga sinasabi. Pansinin nyo yan, no? Minsan nga, napapaisip pa yan, loading Diba? Minsan, pagka nag-i-speech yan si Sara Duterte, loading yan pakisagot muna. No, ito pong aligasyon sa'yo. Kasi hindi po pwede, mga babayan, no, na kung ano-ano lang yung sasabihin niya, na kesyo fishing expedition lang. Natawa ako dito sa sa fishing expedition daw, yung isinampang kasong plunder sa kanya, mga babayan. Alam nyo, ang problema dito, mga babayan, no, dito kay Sara Duterte, parang wala pa siya nasagot na kahit isang aligasyon sa kanya. No? Ang
gagawin lang nila palagi, mga kababayan, babatuhan nila ng kung ano-anong salita. No, sasabihin lang nila, paninirang puri lang sa kanila. Di ba? Yun ang lagi sinasabi nila. Pero yung totoong pagsagot doon sa mga kaso, no, sa mga aligasyon sa kanila, wala po silang ginagawa. Lahat yan. Pare-pareho sila, mga kababayan. No, puro ganyan ang kanilang ginagawa. Oh, eto sagot niya. No, doon sa kasong plunder, laban po sa kanya, mga kababayan. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga isinampang reklamo laban sa kanya, kabilang ang plunder. Pagtatakip lang daw ito sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Di ba, mga kababayan? Di ba? Sabi sa inyo eh. Imbis sagutin niya yung kaso, ganyan yung gagawin niya. No? Ibabalik niya na naman sa gobyerno. Para malihis yung atensyon. No, para maiba yung atensyon. So yung atensyon na nakatutok sa kanya, ang gagawin niya, mga kababayan, ay ibabato niya sa gobyerno. Ibabato niya sa Pangulo. No? Ganon yung ginagawa nila. Para yung atensyon, mga kababayan, ay hindi matututok doon sa plunder case. Mapupunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga sa inyo, ang diskarte na itong mga to, habang sinisiraan sila, no, habang may lumalabas na baho, mga kababayan, netong mga to, no, sinasabi kasi nila, sinisiraan daw sila eh, kaya yun yung sinabi ko, no, na habang sinisiraan sila. Pero hanggat may lumalabas na kaso, na mga sinasabing pagnanakaw, di ba, korupsyon, yung dawit sila sa mga usapin ng mga droga, mga kababayan, lahat ng aligasyon na yan, wala silang nasagot. Anong gagawin nila? Anong nangyayari sa diskarte nila, mga kababayan? Habang merong mga ganyang kaso na isinasampa sa kanila, mga kababayan, ay pilit nilang hinahatak, no, yung gobyerno. Pilit nilang sinisira, isinasama sa kanilang pagkasira ang gobyerno. Pilit nilang isinasama si Pangulong Bongbong Marcos sa kasiraan nila. Diba? Pipilitin nila na maidawit pa rin yung Pangulo para lahat sila sira. Ganun. Kahit na nakikita natin na ang ginagawa ng Pangulo ay para sa kabutihan ng bayan. Diba, mga kababayan? Pansinin ninyo ang ginagawa ng mga yan. Pansinin ninyo ang ginagawa na itong mga Duterte. Diba, puro ganyan? Wala silang nasagot na kaso kahit isa. Diba? Lahat ng puro sila, sige, hamon sila. Pagka sinampa na yung kaso, wala na. Oh. Yan ang express Puro palusot na sila. report ni JC Cosico. Isa na namang fishing expedition. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang patong-patong na reklamo kabilang ang plunder na isinampa laban sa kanya at 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kahapon ng mga civil society leaders sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat yan sa mali o manong paggamit na kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi ito ang unang pagkakataong hinanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yan noon sa pagdinig ng Kamara. Ipinunto rin ng bise ang umano'y pamimigay ng budget allocation sa mga kongresista para siya ipa-impeach. Diba? Ganun kasimple yung gagawin nila, mga kababayan. Sasabihin nila na yung mga pumirma doon sa impeachment sa kanya ay bayad sa mga budget. Diba? Pero yung totoong pagsagot nila doon sa aligasyon, wala. Eh, sinasabi ko sa inyo. Yeah? Puro sila ganyan. Wala silang nasagot na aligasyon sa kanila. Hindi nila napatunayan sa taong bayan, no, sa mga Pilipino, na talagang wala silang ginawang ganyang korupsyon. Bagkus ang ginawa nila, mga kababayan, ay baliktarin. No, pilitin na hindi matuloy yung impeachment. Siraan yung mga nagsampa ng impeachment. Diba? Ganun ang ginagawa nila. Wala sila talagang nasagot doon sa mga kaso nila, mga kababayan.
Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa anyang mga paninira. No. Pagtatakip lang daw ito ng nakawan sa kaban ng bayan. Giit naman ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila de Lima, sa dami ng mga ebidensya, paano raw ito magiging fishing expedition? Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Ang fishing expedition presupposes walang ebidensya. These are voluminous evidence, documentary, and of course we can expect testimonial and real evidence. Para kay De Lima, good development ang pagsasampa ng reklamo laban sa bise. Ayon pa sa kongresista, ang magiging finding ng ombudsman sa mga reklamo pwedeng maging basehan ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Matatanda ang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang naunang articles of impeachment laban kay VP Sara. Pero pwede na ulit magsampa ng panibagong impeachment complaint sa Pebrero kapag napasuna ang 1-year ban. Ombudsman has enough time to evaluate those evidence attached to the complaint as filed yesterday between now and February. Nagbabalita mula sa Frontline, JC. Diba? O, ano masasabi niyo dyan, mga babayan, no? Sa panibagong pambobola ni Sara Duterte. Ha? O, i-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? See you muli, kita tayo sa ating next video. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.